Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ngayon ay patuloy natin yung pag-aaralan ng ating series. At ang paksa natin ngayon ay ang part 2 ng Zion. So ang Zion ay gaya nga nasabi natin kahapon ay hindi lamang isang bundok o lungsod sa lumang tipan. Ito ay isang makasaysayang lugar na kalaunan ay naging makapangyarihang simbolo ng presensya, pamamahala at katapatan ng Diyos. Sa mga propeta, ang Zion ay nakita bilang isang espiritual na bundok na sa huling mga araw ay itatatag ng Diyos bilang sentro ng kanyang paghahari. So hindi ito limitado sa physical na Jerusalem. Ito ay magiging lugar kung saan daragsa ang mga bansa upang kilalanin ang tunay na hari. So, sa bagong tipan ay pinakita ni Kristo na ang tunay na Zion ay natutupad sa kanyang katauhan at sa kanyang iglesia. Ang bagong templo, ang bagong lungsod at ang bagong sambayanan ng Diyos. Kaya ang Zion ay hindi lamang heograpiya. Ito ay larawan ng kaharian na Diyos na lumalawak at naghahari sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang mga alagad. So, katuruan natin dito, una, sabi dito, in the last days, Mount Zion will be rebuilt and exalted. So, ipinahayag ni Isaías na sa huling mga araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay magiging pinakamataas sa lahat ng bundok. Ang ibig sabihin nito ay ang ganap na paghahayag ng kaharian ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng dahas, politika o armas, kundi sa pamamagitan ng pamumuno ni Kristo. Ang pagkaangat ng Zion ay nangangahulugang ang pamamahala ng Diyos ay magiging malinaw, tanyag at kinikilala sa buong mundo. Ito ang katuparan ng plano ng Diyos na ihahayag ang kanyang kaharian sa lahat ng bansa. Pangalawa, all nations will stream to Mount Zion to submit to Jesus. So isa sa makapangyarihang larawan sa Biblia ay ang mga bansa na dadagsa papunta sa bundok ng Panginoon. Hindi ito physical na pag-akyat sa Jerusalem, kundi spiritual na pagsuko kay Kristo. Ito ay katuparan ng dakilang komisyon na lahat ng bansa ay magiging mga alagad ng Jesus. Kapag sinabing pumarito kayo, turuan niya kami, pinakipakita nito sa isa na si Jesus, ang tunay na guro, hari at pinagmulan ng buhay. Ang pagdaloy ng mga bansa sa Zion ay larawan ng paglawak ng Ebanghelyo at ng pagsuko ng mga tao sa pamahalaan ni Kristo. At panguli, the law of King Jesus will govern the nation. So, from Zion shall go forth the law. Ito ay hindi batas ni Moises, kundi ang batas ni Kristo. Ang pamantayan ng kaharian, ibig sabihin ang katuruan ni Jesus ang naghahari sa puso ng mga tao, hindi ang sistema ng mundo. Sa kanyang salita, binabago niya ang mga tao. Sa kanyang espiritu, pinaghaharian niya sila. Sa kanyang utos, tinuturuan niya sila kung paano mamuhay bilang mamamayan. Ang kaharian ng tunay na kapayapaan at katwiran ay nagmumula sa kanyang pamumuno.